Yo guys, what's up? This is Exchange Gaming here. So, Bucks versus LA Clippers naman tayo. So, let's go. Let's have our prediction here. Bucks 29 wins, 24 loss, 5th in the East. While the Clippers have 31 wins, 23 loss, 6 on the West. When Thursday, February 20, 2025 at 8 p.m. Eastern Time, which is 9 a.m. February 21, 2025 in Manila, where Reserve Forum in Milwaukee, Wisconsin. Okay? Milwaukee, Wisconsin. So, home court goes to the Milwaukee Bucks. For spread, Bucks -1, Clippers +1. Health and over under 228. Health and availability, Bucks: Giannis Antetokounmpo questionable, Andre Jackson questionable, Damian Lillard questionable. So ayan, malaki naman ang chance na lalaro yan. Napakahaba ng pahinga nila pag di pa sila naglaro. Grabe naman sila. Okay. Health and availability for the Clippers, walang injury sa Clippers. So ayan, so bigyan natin sa Clippers yung health and availability advantage. Pero mukhang lalaro din naman lahat yung player ng Bucks, kaya parehas lang. So walang nakakalamang sa injuries and health and availability. So dito naman tayo sa momentum. Bucks have won 7 out of 10 on the head-to-head matchup versus the Clippers. Milwaukee Bucks triumph in their last game. So close game yung napanalo nila. Bucks have won 4 and lost 6 of their last 10 contests. LA Clippers have triumphed in their previous 3 games. 6 wins and 4 losses in the past 10 games. So ayan, kung makikita natin, parang nasa momentum talaga yung Clippers eh. Last 3 games panalo sila, pero yung Bucks din, pakiramdam ko, nasa momentum din sila ngayon. Natalo kasi sila, mas marami kasi silang talo nung last 10 games nila dahil wala si Giannis. Maraming games dyan yung wala si Giannis, kakabalik pa lang niya. So kaya marami silang talo. So napakagandang laban itong dalawang team na to. So abangan natin to tomorrow. So kaya ayan, so bigyan na natin yung ating prediction, wag na natin patagalin. So ayan, Bucks -1 over, tapos over 228. Bakit over 228? Alam nyo naman yung Bucks talagang malakas umiscore yan. So itong Clippers medyo mabagal, pero kompleto yung team nila. Mukhang bibilis din sila dito kasi mapipilitan silang lumaban ng bilisan dito sa Bucks. Mabilis talaga tong Bucks, tira kaagad, hindi nag-uubos ng oras. Tapos bakit Bucks ako -1? Pakiramdam ko kasi pag kompleto yung Bucks talagang malakas. Plus the addition of Kyle Kuzma, parang nakakatulong talaga sa kanila si Kyle Kuzma. Lumakas sila sa depensa, offense and defense sila lumakas yung addition ni Kyle Kuzma. Para sa akin naging contender sila dahil doon sa addition ni Kyle Kuzma. Pero matagal na naman silang contender, parang nadagdagan lang. Kasi si Middleton, though malakas siya, nakasaka malaki na itutulong niya dati sa Bucks. Pero ngayong season, hindi pa siya nag-average ng 10 points, kaya parang panahon na talaga para palitan, i-replace siya. Parang hindi na siya fit sa sistema, or hindi ko naman masasabing hindi siya fit, or baka yung laro niya talaga medyo bumaba na yung performance. Siyempre nagkakaedad na, samantala ito si Kyle Kuzma malaki, magaling, so bata. Kaya ayan, kaya parang yung addition ni Kyle Kuzma malaking bagay dito sa Bucks. Kaya ayan, Bucks tayo -1. So lalaro si Giannis, kung lalaro talaga si Giannis. Pero tingnan nyo rin, baka biglang hindi lumaro, mahihirapan sila dahil kompleto ng Clippers. So ayan guys, yun lang yung prediction natin ngayong araw. So ayan, kung nagustuhan nyo tong content natin, please comment down below. Kung may mga suggestion kayo, like and share kung nagustuhan nyo para updated kayo lagi. Hit the notification bell para updated kayo lagi. So pasensya na, putol-putol ako, parang wala ako sa ngayon. Pero tama yung prediction ko ngayon. Kahit kahapon kanina natalo, sigurado ako dyan ngayon. Malaki ang chance niyan ngayon. So ayan, hindi pala sigurado, pero malaki yung chance. Walang sure win nga pala dito, pero pinipilit natin gandahan ng read para yung mga nanonood natin is magkaano naman tawag dito, magka-idea naman kung talagang tataya sila or hindi. So basta, lagi kong sinasabi, Bills muna bago bomba. Yun lang guys, thank you guys.